Morning po. Blessed Thursday po sa atin. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos and tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli marami pong salamat sa umagang ito. Muli nyo kaming tinipon upang una sumamba sa iyo, Panginoon, at the same time, Lord, ay magpahinga sa iyong presensya. We pray, Lord, na sa umagang ito as we study your word, as we listen to your words, help us, Lord, na magkaroon nga po ng puso na mapagkumbaba at handang makinig sa inyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko po na samahan nyo kami upang sa gayon ay maintindihan namin ang iyong mga salita at magkaroon ito ng aplikasyon sa aming pong mga buhay. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral at ang pangalan mo lamang ang maitanghal sa kalagitnaan namin. Kaya ang dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Nagsimula na po yung tinatawag na Lenten season. Ito'y isang panahon kung saan ang mga Romano Katoliko o mas kilala sa tawag na Kristyanismo ay pinagdidiwang yung bago, yung pagtawid ng pagkabuhay ng Panginoon o yung tinatawag na Easter Sunday. At ito yung panahon kung saan nag-aayuno, nananalangin, at nagsisisi ang mga Romano Katoliko bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang ilan sa kanila ay nagpapapako pa sa krus at sinasaktan ang kanilang mga sarili bilang pagpapakita ng kanilang pagsisisi, at dahil dito naniniwala sila na nababawasan ang kanilang mga kasalanan. Yung iba nga, mas grabe pa yung kanilang sakripisyo. At dahil mas grabe yung kanilang sakripisyo, mas malaki yung tsansa na mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo na kailangan gawin ang mga bagay na ito para ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan. At tandaan po natin, mga kapatid, walang hihigit sa sakripisyo ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang bunga ng sakripisyong ito ay walang hanggan. At yun ay ang kaligtasan. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo o yung tinatawag nating mabuting balita. At itong mabuting balitang ito ay para ito sa lahat. May pinag-aralan na wala, babae o lalaki, bata o matanda, ang mensahe pong ito ay para sa lahat. Kaya ito yung mensahe. Ito yung pinakamahalagang mensahe na ating daladala sa mundong ito. Hindi ito pwedeng ikompromiso sapagkat ang nakasalalay dito ay pangwalang hanggang interes. Ganito rin yung ginagawa ni Apostol Pablo sa libro na ating pinag-aaralan. Nakita natin na nararamdaman natin yung bigat ng kanyang damdamin dahil kinokompromiso ng mga mananampalataya sa Book of Galatians ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At nakita natin yung pagsaway, yung matalas na pagsaway ni Apostol Pablo dito sa iglesia sa Galacia. And tayo po ay nasa chapter 3 na ng librong ito. Kaya muli, anyayahan ko kayo, buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Book of Galatians. Tayo ay nasa chapter 3 na. At nakita natin yung matatalas na pananalita ng Apostol Pablo sa pagsaway dito sa mga taga Galacia. Sapagkat gaya nga ng sabi ko, ay nakokompromiso nila yung mensahe ng Ebanghelyo. Nakita natin na ang ginagawa dito ni Apostol Pablo ay umaapila siya sa kautusan o sa tinatawag nating scripture upang ipaliwanag sa mga Judaizers o yung mga tumutuligsa sa mga Galatian believers na nagsasabing ang kaligtasan ay dapat kasama
ang kautusan ni Moses. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo na nanggugulo dito sa mga taga-Galatians. Sinasabi nila na kailangan mong sumunod. Specifically, kailangan mong magpatuli para ikaw ay maligtas. Sa madaling salita, kailangan mo munang maging isang Israelita literal para ikaw ay maging anak ng Diyos. Yan ang tinuturo ng mga Hudyo dito. At ito ang hinaharap ni Apostol Pablo. At gumagamit siya ng iba't ibang argumento upang ipaliwanag ang katotohanan na ang kautusan o yung batas na binigay kay Moses ay hindi paraan ng kaligtasan. Ang tanging paraan, sabi ni Pablo, ng kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi ni Paul na ang isang makasalanan ay magiging parte ng pamilya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtutuli o anumang pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nakita natin, gumamit si Paul ng mga panghahambing sa dalawang pangyayari. Ano yung unang paghahambing na binigay ni Pablo? Una, yung tipan ng Diyos kay Abraham. Nakita natin ito nung nakaraan. Nakatibayan ng pangako ng Diyos. Pangalawa, ay yung binigay na batas kay Moses ng mga kautusan ng Diyos. Yan yung binigay na paghahambing ni Pablo. At ang argumento ni Apostle Paul ay nauna ang tipan. Nauna yung promise. Nauna yung covenant kay Abraham kung saan ang pananampalataya ni Abraham ang naging tugon upang siya ay mapawalang sala. Upang siya ay maligtas. Ibig sabihin, ang argumento ni Pablo, wala pa yung kautusan na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na paraan para maligtas. Ito si Abraham naligtas na. Wala pa yung kautusan dahil sa kanyang pananampalataya. So dahil mahusay si Pablo, dahil sa kanyang galing, alam ni Pablo ang magiging katanungan ng mga kanyang kalaban o ng mga Judaizers nung sinabi niya na walang hindi paraan ng kaligtasan ng pagsunod sa kautusan. Specifically the law, the Mosaic law. Anong sabi ni Pablo? Nakita niya agad yung kanilang magiging tanong. Tila sinasabi mo, Pablo, na walang halaga yung kautusan na binigay kay Moses. Parang sinasabi ng mga Judaizers, kung sinasabi mo na walang hindi paraan ng kaligtasan ng kautusan, para saan ang kautusan? Anong bilang ng kautusan na binigay ng Diyos kay Moses? At ito yung sinagot ni Pablo na nakita natin nung nakaraan. Mali yung pagkaunawa ng mga Hudyo pagdating sa gamit ng kautusan. Kaya nga yung mensahe natin nung nakaraan ay ito, ang pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, ang tanging nagliligtas mula sa kasalanan, ay nanatili at hindi nagbago nang ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moses. Hindi nagbago yung paraan ng kaligtasan nung binigay ng Diyos yung kautusan. Kung hindi ito'y nanatili, sa halip, ang kautusan ay nagpapatibay na si Kristo lamang ang makapag-aalis ng sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, sa madaling salita, mali ng pagkakaintindi ang mga Hudyo sa kautusan. Mali sila ng gamit. Ginagamit nila yung kautusan para sila ay maligtas. Na kung saan, hindi naman ganoon yung dahilan kung bakit binigay ito ng Diyos. Nakita natin nung nakaraan, yung 2 punto. Una, ang batas ay hindi nagpawalang bisa sa pangako ng Diyos. Ginamit ni Pablo yung pagiging, yung usapin ng pagkakaroon ng tipan o ng covenant sa pamamagitan ng tao. Diba? Sabi niya dyan sa verse 19. Sa verse 15. Na kung ang tao nga, pag nagkaroon ng tipan, ng kasunduan, hindi agad-agad ito nababali. Kapag ito'y nabigyan na ng nagkasundo na yung dalawa. So ngayon, ganun din yung sinasabi dito ni Pablo, na hindi pinawalang bisa ng kautusan ng pangako ng Diyos. And then pangalawa,
ang batas ay nagbigay liwanag sa pangako ng Diyos at sa katunayan ay ginawa itong kinakailangan. Ibig sabihin, yung batas, ang gamit niya, hindi po para magligtas, kung hindi upang ipakita sa iyo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. So mali yung gamit ng mga Hudyo. Now, sa umagang ito, makikita natin magtutuloy si Pablo. At sa puntong ito, ibibigyan naman ni Pablo yung bunga ng pananampalataya ng isang makasalanan sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi ni Paul na ang isang makasalanan ay maliligtas lamang sa pananampalataya. Ngayon, nang siya'y sumampalataya na, ano ngayon yung bunga ng pananampalatayang ito? Sinasabi ni Paul dito na kapag tayo ay tumugon ng may pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na si Jesus, mayroon itong bunga. In other words, mayroon itong pagpapala. At yun yung ating titignan sa umagang ito. So buksan natin sa Galatians chapter 3 at hayaan yung basahin ko yung verses 23 hanggang verse 29. Sabi dito sa verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25, subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na nabautismohan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ngayong mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos, tayo po'y makinig. So dito, sinusulat ni Pablo, sinasalungat ni Pablo yung mga maling gamit ng kautusan, kagaya na sinabi ko kanina, na ginawa ng mga Judaizers. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay naman ng bunga ng pananampalataya. Binibigay niya yung mga bunga ng mga pananampalataya. Now, paliwanag lang po natin ito saglit, yung sinabi dito na dumating na ang pananampalataya. Yan sa verse 24. Sabi diyan, nang dumating na ang pananampalataya. Hindi po ito tumutukoy sa ating pagsampalataya. Take note, hindi ito tumutukoy sa ginawa nating pagsampalataya. Ito po ay tumutukoy sa pangyayari, kaganapan. Kagaya ng mga pangyayari na ang tipan ni Abraham, kay Abraham ay nangyari, and then yung pagbibigay ng batas kay Moses sa mga naunang mga talata ay nangyari sa kasaysayan. Itong ikatlong pangyayari na dumating ang pananampalataya, hindi ito tumutukoy sa pagsampalataya natin, kundi dumating yung sasampalatayanan natin. Tumutukoy ito sa persona at walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. So si Kristo yung tinutukoy dito ni Pablo. Kaya sa tatlong pangyayari na yan na binigay ni Pablo, ang maliwanag kay Pablo kung ano ang pinakamahalagang pangyayari ay nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, yan ay mahalaga. Nagbigay ng kautusan ng Diyos kay Moses, mahalaga rin po yun. Ngunit ang pinakamahalagang ginawa ng Diyos ay nang dumating ang pananampalatayanan. Nang dumating ang Panginoong Hesus, meron na tayong sasampalatayanan na tumupad ng lahat ng tipan kay Abraham at tumupad ng kautusan kay Moses. Ayun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil diyan, nang siya'y sampalatayanan ng mga makasalanan, nagkaroon ng mahalagang bunga ang pananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ito yung simpleng mensahe sa atin sa umagang ito. Because we are in Christ, we are now children of God, united with one another and heirs. Dahil tayo'y kaisa na ni Kristo, tayo'y mga anak na ng Diyos, may pagkakaisa at tagapagmana. Isa pa, dahil tayo'y kaisa na ni Kristo, tayo'y mga anak na ng Diyos,
may pagkakaisa at tagapagmana. So kung papansinin ninyo mga kapatid, yung huling mga talata na binasa natin, from verses 26 to 29, mapapansin ninyo, punong-puno yan ng Jesus Christ. Kung mga English yung Bible nyo, King James man yan, ESV man yan, puro punong-puno yan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Puro Jesus Christ yan. Sa verse 26, sabi sa ESV, in Christ Jesus, you are sons of God through faith. Then verse 27, for as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ. And then in verse 28, you are all one in Christ Jesus. And then in verse 29, if you are Christ, then you are Abraham's offspring. So ibig sabihin, pinapakita lang dito na ang sentro ng mga talata na ating binabasa ay walang iba kung hindi si Kristo. At ang binibigyan din dito ni Pablo ay kung ano ang meron tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. And meron tatlong bagay na binigay si Pablo dito. But don't worry, isa lang yung ating pag-uusapan sa umagang ito at titignan natin yung ilang mga bunga, Lord willing, sa mga darating na linggo. Una, what we are in Christ. Ang unang punto is this, in Christ, we are all sons of God. Nang tayo ay may pagpakikisa na kay Kristo, tayo ay mga anak na ng Diyos. Sabi niya sa verse 26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito, ang pangunahing bunga ng pananampalataya na binigay ni Pablo ay ang mapabilang sa mga anak ng Diyos. In other words, mapabilang sa pamilya ng Diyos. Madalas nating naririnig ang mga salitang ito. Pantay-pantay tayong lahat dahil anak tayo ng Diyos. Even unbelievers, mga hindi mananampalataya, maririnig natin yan. Nung bata ka, habang nasa kalye ka, tayo pantay-pantay lang tayo lahat kasi mga anak tayo ng Diyos. Yan yung sinasabi mo. Totoo po, bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo sa pagkakapantay-pantay ng sangkatauhan. Hindi dahil sa lahi, hindi dahil sa kulay o kasarian o sa antas ng lipunan. At lalong hindi dahil lahat ay anak ng Diyos. Pantay-pantay tayo dahil lahat tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ay nilikha ng Diyos. Yung doktrina na ang Diyos ay ama ng lahat, ay wala po yan sa Bible at hindi po yan tinuturo ng Bible. May mga naniniwala na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. But let me tell you, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Totoo, ang Diyos, siya ang manlilikha. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. At dahil sa Kanya, kaya napapanatili ang lahat ng bagay sa kaayusan. At yung unang relasyon natin sa Diyos ay hindi ang magkaroon ng tatay o magkaroon ng pagiging anak. Ang unang relasyon mo sa Diyos ay ang Diyos ang manlilikha mo at ikaw ay Kanyang nilikha. Ang tawag dyan ay creator-creature relationship. Ang Diyos ang manlilikha mo at ikaw ay Kanyang nilikha. But ang pagiging ama, ang pagiging tatay, ang anak, at ang relasyon na pagiging ama ng Diyos, ay mangyayari lamang po yan kung ikaw ay aampunin ng Diyos sa Kanyang pamilya. Kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos, kay Kristo, tsaka ka lang niya magiging totoong tunay na anak. Nabanggit dyan sa wikang English yung word na adoption sa theology. Alam niyo po ba na si Apostol Pablo lang ang gumamit ng salitang adoptions o adoption para ipaliwanag kung paano ang isang makasalanan ay nagiging anak ng Diyos. Ano ba yung adoption? Ano ba yung doctrine of adoption? Sabi ng Shorter Catechism ng Westminster ay ito. Adoption is an act of God's free grace, whereby we are received into the number and have right to all the privileges of the sons of God. Ibig sabihin, yung pag-aampon, ito daw po ay gawa ng malayang biyaya ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo,
Ang isang makasalanan ay magiging anak lamang ng Diyos nang siya'y sumampalataya kay Jesucristo. At dahil sa kanyang pagsampalataya, ang bunga nun ay siya ay inampun ng Diyos. Siya ay inampun ng Diyos. Sabi ni Pastor Noel, ang salitang pag-aampon ay tumutukoy sa hindi likas na anak. Pero totoo. Hindi mo naman naampunin ang iyong tunay na anak. Dahil anak mo yan. Sa'yo yan ang galing. So pinapakita nito, mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan muna makita ng isang makasalanan na siya ay hindi anak ng Diyos. Kailangan ma-realize yan ng tao na makasalanan na siya ay hindi anak ng Diyos. Buksan natin yung ating mga Bible sa John chapter 8 verse 44. John chapter 8 verse 44. Mula mismo sa sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi dito? Ang sabi diyan, you are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. Si Christ mismo, tinawag niya yung mga tao na to na yung tatay nyo ay ang devil. Ibang sakit niyan, kung anak ka ng demonyo. Pag narinig mo yan sa kapwa mo, mga anak ng demonyo, talagang magagalit ka doon. Pero mismo sa bibig na mismo ni Christ, nanggaling yung mga words na to. Very straightforward yan. And ang sabi niya, and you want to do the desires of your father. Yung mga hindi anak ng Diyos, ang gusto nilang sundin, yung kalooban ng ama nila. At ano yung kalooban ng ama nila? Kasalanan. Yan ang kalagayan ng mga tao na wala sa Panginoong Hesus. Ang gusto nilang sumunod, ang gusto nilang gawin ay gawin yung kalooban ng kanilang ama. And in 1 John chapter 3 verse 10, mga kapatid, buksan natin. 1 John chapter 3 verse 10. Ang sabi dito, paano mo malalaman na ang isang tao ay anak ng Diyos? Ang sabi dito ni John, by this, the children of God and the children of the devil are obvious. Ang sabi niya, anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Sino man daw ang hindi namumuhay sa katuwiran ay hindi anak ng Diyos. Sino man daw ang namumuhay sa kasalanan ay hindi anak ng Diyos. Very straightforward din. Kung ikaw ay hindi namumuhay sa katuwiran, marahil hindi ka anak ng Diyos. Marahil ay anak ka ng kaaway. So dito, may gustong ipunto na tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo manindigan na mali ang sabihin na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mali na sabihin na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magiging anak lamang siya ng Diyos kung ang taong ito ay tunay na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya ay ibibilang sa pamilya ng Diyos kung siya ay tunay na magsisisi sa kanyang kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa chapter 4 ng Galatians, verse 5, sinabi diyan ni Pablo, ang dahilan kung bakit pumunta dito ang anak ng Diyos ay ito, to redeem those who were under the law, so that we might receive what? Adoption as sons. Nang isinilang tayo sa mundong ito, ang likas sa atin ay hindi ang pagiging anak ng Diyos, kung hindi ang pagiging makasalanan. Tandaan natin, sa madaling salita, ikaw at ako ay isang rebelde. Ikaw at ako ay makasalanan. Walang ipinanganak na Kristiyano. Meron Baptist, Kristiyano wala. Walang ipinanganak na ligtas na. Walang ipinanganak na anak agad siya ng Diyos. Siya ay makasalanan. Maaring naririndi kayo sa mga pinagsasabi ko. Nakakabingi, nakakabagabag at nakakababa. Ang isipin na tayo ay makasalanan at rebelde.
Sa harapan ng Diyos. Yan ba yung nararamdaman nyo sa oras na to? Well, I tell you, mabuti yan. Yes, dapat lang maramdaman nyo po yan. Dapat lang maramdaman natin yan. Dahil nagkasala tayo sa isang banal na Diyos. Nilabag natin yung Panginoon ng punong-puno ng pag-ibig, ng awa, ng biyaya. Diyos na napuput sa kasalanan. Yan yung Diyos na ating pinagkasalaan. At sa tuwing sinasabi sa iyo na rebelde ka at makasalanan ka, tanggapin mo yan. Dahil yan ang katotohanan. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit hindi naman kasi natatapos dyan. May pag-asa. May pag-asa ang mga tao na rebelde na kagaya mo at kagaya ko. May pag-asa tayo ng mga makasalanan. May pag-asa tayo bilang mga walang kakayahan sa ating mga sarili. At walang iba kung hindi ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Na ikaw na makasalanan, ikaw na rebelde, ikaw na maaaring, ikaw na lumalabag sa utos ng Diyos ay maaaring makasumpong ng kapatawaran. Kung ikaw ay magsisisi at magpapakumbaba sa harapan ng Diyos ngayon. Kung aaminin mo na ikaw ay makasalanan, at magtitiwala ka sa Panginoong Hesus na nag-iisang tagapagligtas, patatawarin ka niya. Hindi ka niya ipagtatabuyan. Ikaw ay kanyang iibigin. Ikaw ay kanyang ituturing na anak. Ang maging anak ng Diyos ay napakalaking pribilehiyo, mga kapatid. Dahil hindi naman natin ito karapatan from the first place. Hindi obligado ang Diyos na i-extend yung kanyang mercy sa iyo at yung kanyang grace sa iyo. Sang-ayon sa kanyang soberanong kalooban lang kung ikaw ay kakaawaan niya at bibiyayaan ng kaligtasan. Wala sa atin. Hindi mo pwedeng i-demand na kailangan mo maligtas. Ikaw, Lord, ibigay mo sa akin yan. Kailangan ko yan. Karapatan ko yan. Hindi. Wala sa atin ang pwedeng magsabi noon sa harapan ng Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May karapatan ang mga mag-asawa na pumili kung sino ang kanilang aampunin. Tama? Pagpupunta sila sa mga orphanage, sa mga lugar kung saan pwedeng mag-ampon ng mga sanggol, ng mga bata. Meron silang mga kriteria. Kung saan pwedeng kung kanino sila mas naaliw, kung sino yung mas bibo, mas malusog doon, maganda, cute na bata. Yun yung kanilang pipiliin. But just imagine, may nais mag-ampon. Ngunit pipili sila, hindi doon sa mga ganong bata, kung hindi sa mga tao kung saan nakakulong. Ampon sila doon sa mga nakakulong. Just imagine, dalhin nyo sila doon at pipili sila doon sa mga nakakulong na tao kung sino yung aampunin nila. Wala silang mapipili, marahil. Ngunit ganito yung sitwasyon natin. Ganito ang ginawang pag-aampon ng Diyos sa atin. Tayo yung mga bilanggo. Wala tayong kakayahan na lumaya sa sumpa ng kautusan sa ating mga kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya tayo ay pinawalang sala at ginawang anak ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Christ namatay siya, hindi nung tayo ay mga banal na. Hindi tayo ay mga makasalanan pa. Namatay na si Kristo. Nung tayo ay mga makasalanan pa. At dahil doon, tayo ay pinatawad at ginawang anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos, hindi na natin siya kaaway ngayon. Hindi na siya hahatol, hindi niya na tayo paparusahan pa. Sabi ng salita ng Diyos, there is therefore now no condemnation. Wala nang paghahatol sa mga tao na na kay Kristo, sa mga tao na nagtitiwala kay Jesus. Wala nang parusa, wala nang kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Legally speaking, tayo ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya
kay Jesucristo. At dahil doon, meron na tayong kakayanan na tawagin siyang ating Ama, Father. Meron na tayong ganung relasyon sa ating Diyos na dati nakaaway natin, ngayon ay atin ng Ama. At kung ating Ama, siya ay siya na ay nagkikare sa atin. Minamahal niya na tayo. Every day that passes by, ay pinapatunayan ng Ama natin yung kanyang pag-ibig sa atin. The fact na buhay ka pa ngayon, ay dahil pinapahintulutan niya ng Ama mo na nasa langit. Pangangailangan natin sa araw-araw ay dahil pinoprovide yan ng Ama mo na nasa langit. Walang ama ang gugustuhin niya mapahamak ang kanyang anak. Walang magulang ang hindi maghahangad ng ikabubuti ng kanyang anak. And yan, yung relasyon mo na meron ka ngayon sa Ama, sa ating Diyos, dahil kay Kristo. And lahat ng pribilehiyo ay ibinigay sa iyo. Ang isang ampon, kapag siya ay inampon legally, lahat na ng privileges na meron ng isang anak, ay meron na rin siya. Yung ganun din ang nangyari sa atin. Lahat ng mga pribilehiyo na meron ng anak ng Diyos ay ibinigay na sa atin. There is someone to call Father, na kapag nananalangin ka, nandun yung intimacy. Ama ko. Ama ko. There is someone na nagkikare na sa atin at nakakaalam ng lahat ng pangangailangan natin. Every detail ng pangangailangan natin, alam niya ng iyong Ama. Sabi ni John, see what kind of love the Father has given to us. Ang sabi niya, that we should be called children of God. And so we are. Tinatawag niya na tayong anak at ang ating Ama ay lubos tayong minamahal. To the point na kahit na kapag lumalayo tayo sa kanyang kalooban, yung kanyang pagpapalo, pinapalo niya tayo because He loves us. Ganyan magmahal ang ating Ama. Ayaw niya na mapapariwara yung ating buhay. Kaya didisiplinahin niya tayo. Dahil anak niya tayo. So kung walang pagdidisiplina, hindi mo naman didisiplinahin ng anak mo para lang sa wala. Kaya tayo dinidisiplina ng ating mga magulang because they love us. Ganyan din ang Ama natin sa langit, mga kapatid. Dinidisiplina niya tayo because He loves us. Saan tutulungan niya tayo bumalik sa kalooban ng ating Ama. And sa papaanong paraan, nangyayari yun. Dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. Dahil sa relasyon mo kay Jesucristo. Sabi diyan sa verse 26, For in Christ Jesus, you are all sons of God. What? Through faith. It is through faith that we are in Christ, and through being in Christ that we are sons of God. So yung pag-aampon ay nagpapakita ng contrast sa pagitan ng pananampalataya at gawa sa pinakamalinaw na paraan. Sapagkat walang sino man ang kailanman ay nagtatrabaho para maging bahagi ng isang pamilya. Hindi mo yan pagtatrabahuan para maging bahagi ka ng isang pamilya. Ang pinakamataas na posisyon na maaaring marating sa pamamagitan lamang ng pagtatrabaho ay ang pagiging isang alipin sa loob ng tahanan. Ang isang alipin ay maaaring manirahan sa isang pamilya. Maaaring maglaban ng damit ng pamilya ang isang alipin, magluto ng pagkain ng pamilya, maglinis ng bahay ng pamilya, at magpakain ng aso ng pamilya. Ngunit maaaring gawin ng alipin ang lahat ng mga bagay na ito sa araw-araw sa loob
ng mga dekada nang hindi kailanman nagiging kasapi ng pamilya. Sa ganitong kaso, ang tanging paraan upang maging isang anak ay sa pamamagitan ng pag-aampon. Ito ay maaaring igawad lamang sa pamamagitan ng kalooban ng padre de pamilya. Hindi ito kailanman maaaring makuha sa pamamagitan ng mga gawa ng alipin. Ang pamilya o ang tatay ang magdidesisyon. At sa pagdating sa pamilya ng Diyos, ang ama ay handang mag-ampon sa sino mang maniniwala sa kanyang anak na si Jesucristo. Kung ikaw, wala ka kay Jesus sa umagang ito, gusto mo maging pamilya ng Diyos, sabi ng salita niya, manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay ituturing na anak ng Panginoong Jesus, ng ating Diyos. So anong punto? Ang matawag na anak ng Diyos ay karapat-dapat lamang kay Jesus, si Kristo lang. Ang karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay ibinibilang na anak ng Diyos. Sino man ang sasampalataya kay Kristo ay ibibilang na anak ng Diyos. Noong 1700s, may isang lalaki na ang pangalan ay Jonathan Edwards ang nangaral ng isang preaching na pinamagatang Sinners in the Hands of an Angry God. At ilan sa mga sinulat niya ay ito. Sabi niya sa kanyang pangangaral, walang sino man ang may kapangyarihan upang pigilin ng Diyos na itapon ng makasalanang tao sa impyerno sa anumang sandali. Ang mga kamay ng tao ay walang lakas. Kapag ang Diyos ay bumangon, ang pinakamalakas ay walang kakayahang lumaban sa Kanya at walang makakaligtas sa Kanyang mga kamay. Hindi lamang niya kayang itapon ang masasamang tao sa impyerno, ngunit napakadali para sa Kanya ang gawin ito. Kung minsan, ang isang makalupang prinsipe ay nahihirapan sa pagsupil sa isang rebelde. Ngunit hindi ganun ang Diyos. Walang kuta na anumang depensa ang makakapigil mula sa kapangyarihan ng Diyos. Bagaman ang kamay ay magkapit kamay at ang napakaraming mga kaaway ng Diyos ay nagsama-sama at nag-uugnayan sa kanilang mga sarili, sila ay madaling madudurog. Sila ay parang malalaking bunton ng magaang naipa sa harap ng ipo-ipo. Sila ay madaling madudurog. O maraming tuyong dayami bago matupok ng apoy. Madali nating tapakan at durugin ng isang uod na nakikita nating gumagapang sa atin. Kaya't madali para sa atin na putulin o hiwain ng isang manipis na sinulid, nakasabit sa anumang bagay. Kaya madali para sa Diyos, kung nais niya, na itapon ang kanyang mga kaaway sa impyerno. Paano nga tayo makakatayo sa kanyang harapan? Na sa kanyang pagsaway ay nayayanig ang lupa at sa kanyang harapan ay ibinabagsak ang mga bato. Noong huling gabi, nahinayaan kang magising muli sa mundong ito. Pagkatapos mong ipikit ang iyong mga mata para matulog. At walang ibang dahilan kung bakit hindi ka nahulog sa impyerno mula nang ikaw ay bumangon sa umaga. Sapagkat ang mapagpalang kamay ng Diyos ang umalalay sa iyo. Walang ibang dahilan kung bakit hindi ka napunta sa impyerno dahil lamang sa kanyang awa at habag. Mga kapatid, walang dahilan kung bakit wala ka pa sa impyerno ngayon, dahil lamang po sa habag at biyaya ng Diyos. Again, lahat tayo ay rebelde sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay nasa kamay ng galit na Diyos. At anytime, pwede niya tayong itapon
sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. Dinala niya yung ating mga kasalanan doon. At siya yung sumalo ng parusa para sa ating mga kasalanan. At ang sino man na lalapit sa kanya at mananampalataya, ang sabi ng salita ng Diyos ay hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kapatawaran sa kanyang kasalanan. At siya ay ibibilang na anak ng Diyos. Mga kapatid, ito yung biyaya na natanggap natin. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin. Masalamat po sa mga salita mo na maging paalala sa amin sa umagang ito. Maraming salamat dahil kami na mga kaaway mo, kami na mga rebelde sa harapan mo, ay tunay na inabot ng awat biyaya dahil sa aming Panginoong Hesus. Salamat dahil inalay niya yung kanyang buhay sa krus upang kami ng mga makasalanan po ay makasumpong ng kapatawaran kung kami ay mananampalataya at magsisisi sa aming mga kasalanan. Maraming salamat dahil ibinilang mo kami sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, at ang maging anak mo, ang pinakadakilang pribilehiyo na meron kami, Panginoon. Salamat dahil sa iyo ay nagkaroon kami ng Ama na tunay na nagmamahal sa amin. Nawa ito'y tumimo at magkaroon ng tunay na aplikasyon sa aming buhay bilang mga mananampalataya at bilang sa iglesia. At umamon ka ng mga kaluluwa na wala pa pong totoong kaligtasan. Abutin mo sila ng iyong biyaya, ng iyong hawak. Maraming salamat, papuri at pagsamba. Masasalamat tayo sa iyong pangalan. Lahat ng ito'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus.